Hindi ibig ng Diyos na maging negatibo ang ating pag-iisip. Ibig niya na tayo ay maging positibo, at hindi lamang basta positibo, kundi kasing positibo niya. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Ang talatang ito ay isinalin din ng ganito, magkaroon kayo ng pananampalataya ng Diyos. Ang ikalawang salin ay nagbibigay ng liwanag sa dagdag na sinabi ng Panginoong Hesus. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Pansinin ang salitang ang sino mang magsabi. Nang ang Diyos ay nagsabi, magkaroon ng liwanag, ay nagkaroon nga ng liwanag. Nang likhain ng Diyos sa pasimula ang maraming bagay, ay paulit-ulit siyang nagsabi, magkaroon ng, at nagkaroon nga. Ang Diyos ay nagsalita, at ang sinabi niya ay nangyari nga. Upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya na gaya ng sa Diyos, ibinigay niya sa atin ang kanyang salita. Nasa kanyang salita ang pag-iisip ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay salita ng Diyos na kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ito ang salita ng pananampalataya na ipinangaral ng mga apostol na malapit sa ating bibig at puso. Ang Ebanghelyo ay higit sa positibong salita dahil ito ay may kapangyarihang magligtas. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Ang hindi pananampalataya sa Ebanghelyo ay negatibong pag-iisip. Ito ay hindi basta negatibo. Ito ay gumagawa laban sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya ang tanging paraan ng pagtanggap kay Jesus. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung walang pananampalataya ay hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Ang gumagawa ng pagkakabahabahagi ay ang mga sa anyo ay mananampalataya, ngunit sa katotohanan ay hindi. Ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay iwasan mo, yamang nalalaman mo na ang gayon ay baluktot at nagkakasala. Ang nagaanyong makadiyos ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan ng Diyos ay iyong layuan. Ang hindi pananampalataya ay hayag sa pamamagitan ng sari-saring negatibong kaisipan. Ang mga kaisipang ito ay kaisipan ng laman. Ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos,
ni hindi nga maaari. Tayo na sumasampalataya ay wala sa laman kundi nasa Espiritu dahil nananatili sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ang Ebanghelyo ang makapangyarihang sandata na ibinigay sa atin ng Diyos. Ibinigay din niya sa atin ang kanyang kapangyarihan na nasa buong baluti na kaloob niya sa atin. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan, nasuot ang baluti ng katuwiran, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Ang mga sandata ng ating pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Magigiba natin ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos, at mabibihag natin ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Diyos ang gawin.